pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan. At marahil, nagsasalita ka ng hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni Erap, bagamat ang isa ako sa pagruman ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong Erap pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprubahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos ng kanyang absolute pardon. Oo. Kasi, yan naman ay nasa larangan ng politika. At bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maghipitan ng isa't isa. Ngayon ho, sanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, baka kasama kayo sa mafailan. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na saang gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact, may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Particular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. So ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa kung sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito. Wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi,
na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Naka-file na yan? Dapat to, ipa-file to ngayon, sa Wow. ating pagkakalam. Ngayong araw? Ngayong Wow. araw. Wow. Pero hintayin po natin. But this was a product of the special field report na ginawa po nila. At ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka pumapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako, yung sinabi ninyo, a few days later naging balita. Yung sinabi ninyo na hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic. Kwento sa akin nung Friday, nandito, nagkukwentuhan kami almusal. Tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat ako, ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga opisyal natin sa gobyerno? Pumunta pa namasyal pa sa Europa. Nandito, alam na ninyo eh. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Nagulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. Wow. But the time I went here, Bilib alam ako. na ho natin. Kasi may nag-report na nandun, at sinabi na nga ako na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga opisyal natin? Na alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo ang sa information. well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, Meron. nung i-final to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi yung Saldico video footages incorporated doon sa file case. Wow. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip, baka hindi to totoo. Oo. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na, Yung mga eto, evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Nevertheless, sa palagay ko naman ho, maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Remulla, because of this, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago, ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, sir, kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, sir, ako pinakamaraming delivery Wow. kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Yes. Sir, RD Canalo Manila. Yes, taga Manila Times. Sir, is it Bagong kapit. is it possible nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, siyempre, nabasa rin ng Remulla yan? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ibahin nila yung contest niyan? Kasi para ma-preempt yung, kasi sinasabi mo na eh. Hindi naman, kasi I think before na gawin nila to, o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman.
Ipapile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, Okay. oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And dinireview ko talaga yung kaso kasi hindi ako mapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala. Ang gagawin. Pero ako natutuwa at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman na kahit papano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na through yung mga 18 Marines? Yes, and kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ng, yun lang naman, sorry, babasahin ko lang yung heading ng binasa niya. At paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Kumbaga dedicated ka, no? Hindi naman I mean, ako. for Yeah, helping yes. the, ano, Yes, oo. the 18 Marines. Sorry So, ang una niyan dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Gutesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinayit pa ako dito eh. Sabi niya, Gutesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat muna kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito, yung basura, quoted. So 42 McKinley Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel, at saka si retired Philippine Marines, 2002, delivered in 42 McKinley, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as a driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yun sa 18 Marines, kasi nga nung kwento ko yung nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma, sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Atty. Baligot. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So tumayo silang lahat. Ang iwan lang nakapirma, si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko, Navidad, wala si Esquivel dun eh. Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi niya, hindi ko rin alam, sir eh. Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nung sa NBI noon? Sabi niya, yes, sir. Kasama po ako at kasama sa Esquivel. Sabi ko, yun. And then, yung sabi nung isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba, papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo? Yes, sir. Papayag kami. Sir, last, dun sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent, si Martin? At ano ang particular na criminal charge? Okay. Criminal complaint? Basahin ko lang. Please. The undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant, hereby files this complaint before the preliminary investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico. For, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080, as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code, as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4, Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. No? Do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na
6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI. Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya nung pala sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi mga tanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Levi Baligon? Sinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila dun sa questions ng affidavit, paano nangyari ito, paano yung delivery, yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were their lapses, nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Rimulya na unang-una, pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina, at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso. Because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines on the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boying Rimulya. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, kasi di ba, 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time, and were their families, are they hiding somewhere, or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na ito, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, hindi ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito sa nakita nila. Provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. Sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka, bakit naging involved ako masyado? Yes. Started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari doon kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli ating gobyerno, partikular kay Ombudsman Boying Rimulya, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa mga pananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Rimulya, bigyan ng protective custody. Hanapin. Bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya.
kaya Sis Larissa. Yeah, okay na. Okay. Hindi pa na kung ano yung buhay. Yes. Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat ba? Telepon, lumilipat ba? Hello? Ay, nato ka na? Matulog ka na? Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama ko. Naginig si Aline. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na videoan ka para may record. May record kami, record namin. Yan. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Narikot daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si McLean na pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Marquez. Yun lang muna nakalagay doon, ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang Kaya yan. yun lang nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang na Gitna? sarap yung kita ko doon, tapos may upang 20 ko, ng pera. Ba't ang haba naman? Hindi sila bumalik. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yung ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ito, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Ano, idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero wala ko ba? Anong kapalit? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw mananilig na kayo. Wala naman gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugol sa amin, Kaya nga. Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo ng nakaraan. Gusto ko naman tulong-tulong na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, meron ka muna marigang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Para. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, i-text mo agad sa akin. Ako yung sakali, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sili. Mabantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin na yun. Yeah. Telepon. So, Secretary Lucena, it was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So,
sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya kung pwedeng record ninyo. And confidentially, nasend sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine. So parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, hindi ba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya, ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan, kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa final kay Speaker Martin Romualdez. And nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na, at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sabi niyang kaso, aatras yung kaso sa iyo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family. Dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. For the record, sir, kayo po ba si Gutesa o hindi? Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila, kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure, hindi din siya abroad. Kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. So you don't know, sir, who is in custody now of Gutesa? Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. But definitely, Secretary de Defensor, gobyerno ang may hawak. At then you don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang may hawak. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi, delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, ano pa tayo sa serye? Ay, may tanong kaya. Yes. Kung di ba before humarap po siya doon sa sine, paano po siya, sino po kumuha sa kanya, din kung saan lugar? Oo. Ano po nangyari? Kasi ang process, paano siya Kasi nawala? ang nangyari doon, Wilson, when we were talking, nakaupo kami eh. Oh. Binasa niya kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling provision yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako na bigyan ako ng proteksyon ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato. Sabi, iba talaga yung Marines. From there, alam ko, napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Pagkatapos noon, wala na. Hindi. In fact, pag labas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na mapaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo, ho, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-safe siya dito. Mga ganun na lang. So hindi ko, wala pong information kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya. Okay. And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer ha, hindi lang to isa o dalawa. Pero last update yung wala kang alam kung
Buwan. Saan sa exactly? Buwan na. Last update ko, buwan na. Wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Again, Kung ano yung whereabouts His niya. family po. noong December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya, pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, eh talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Sir, anong demo o challenge mo kay Ombudsman Remulla na ano ba na ilabas siya in public para magkaalaman kung talagang fake siya o ano? Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal. Okay. Na Ombudsman, Boying, ito na yung kaso mo, andito si Gutesa, sa kaso mo, isa siya sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinail mong kaso, humingi ako ng tulong. Na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Gutesa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand dati, medyo ang pananaw mo lang di ba? Away Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 80 Marines gigipitin, kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero ngayon na nakita ko na material siya doon sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umapila na kung maaari, matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the Ombudsman? No, none. So, balik tayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Ombudsman kay Martin Romualdez. So, wala ka bang nakikitang motibo dyan, sir? Kasi baka mabudol na naman tayo. Parang possible ba na mahinang case or fake case? Yan ba sinasabi niya? Tapos, Tama. may ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso. Pero alam nyo, itong kasong to kasi, pag i-final to, plunder, kulong kagad habang nag-hearing ng kaso. Walang bail yan, ano? Walang bail. Plunder. Oo. Kaya, naintindihan ko naman, yung pangamba ng iba, na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Gutesa, Yes. mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yun. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pagpunta ni Secretary Vida, isa yon sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Saldi. Alam mo, for example, naalala nyo, ayaw payagan si Saldi ko sa Blue Ribbon Committee. Ayaw payagan. Yes. Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Saldi ko. If I may read the particular provision of this. Ito, sinabi niya, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos, sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers, which are but not limited to the following: management of the committee, blah, blah, blah. So, parang sinasabi na niya yung relationship. Ngayon, admissions and statements of Co. relating to his and Romualdez's role in the infrastructure funding scheme. Sabi ni Co, the chairperson of the House Committee on Appropriations through publicly released video statements made detailed declarations concerning his involvement in a scheme relating to the manipulation of public infrastructure funding, including the collection and transmission of funds purportedly derived therefrom. So yung mismo nito ito yung the testimony, consistent with the testimonies presented during the hearing, yun naman yung mga delivery ng pera. So parang dinikit-dikit niya. Ngayon, kung gagawin ng legal talaga lahat ng video ni Ko, at talagang papayagan siyang, sige, huwag ka munang umuwi. Dahil baka iniisip mo, delikado buhay mo, pero lahat ng to, pirmahan mo, lahat ng to, i-accept namin na ebidensya, magsabi ka ng totoo, ang laking bagay niya. Yung pananahimik ng sa Senado, sir, yung Blue Ribbon Committee, anong nakikita mo? Naunahan na sila ni Boying Remulla. Sana madagdagan pa nila. Pero naunahan sila ni Boying Remulla. Last question ko. Hindi ba lumaro sa isip mo, sa imahinasyon mo na
itong move ni Remulla na magpapile na ng ganyan, he's pushing through with the filing of the case against Romualdez. Hindi ba lumaro sa isip ko na may go signal na siya kay BBM? O, ang tanong ha, kung may go signal to ni BBM, kung lumaro sa isip ko. Ako kasi, mahirap mag-analyze ba? O kumuha ng opinion. No? Kasi, parang sa akin, lahat ng yan tama ba tong kaso? Paulit-ulit kong pinapasa. Bakit may ganitong kaso? Ito ba'y itinulak ni BBM? Ang para sa akin lang, lahat ng yan lumaro sa isip ko lahat. Ang importante lang sa akin is number one, nailagay sa ebidensya ang video statements ni Ko, nailagay ang statement ni Gutesa, which is official anyway sa Senado, nailagay yung affidavit ng 18 Marines, na official din naman submitted sa Ombudsman. Kasi at that time, binabaliwala Hindi pinapansin, pinapatay yung storya. Ngayon, mismong yung Ombudsman na ang naglagay. Kung saan to hahantong, hindi ko alam. Kung saan to tutuloy, hindi ko alam. Paano ko ba sasabihin yung alam mo si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, magkausap kami. Sabi ko, Toby, sabi niya, kamusta ka na, Mike? Tayo, sabi ko, pareho tayo ng lahat ng statement. Pareho kami. Ang diferensya natin, ako dumidiretso hanggang taas. Ikaw humihinto ka. Tapos tumawa naman siya. Pero sabi ko, nevertheless, yung accountability, yung korupsyon, yung nangyayaring mali, inilalabas mo at nagsasalita ka. So para sa akin, ganun din to. Kung anong intensyon nito, kung saan to papunta, importante na nagkaroon ng kaso sa korupsyon. May accountability. At doon sa bagay na lang na yun, papanigan ko si Ombudsman Remulla. Ang tanong ko lamang to, hindi ba pwede natin malaman mula doon sa mga dating kasamahan na nagtutok kay Sergeant Gutesa kung sino ang kumuha sa kanya at kung nasaan siya? Kasi sa ating pananaw, opinion, napaka-importante po ng pagkatao nitong si Sergeant Gutesa. At baka meron din pong posibilidad sa ating pananaw na baka naman meron ng hindi magandang nangyayari. Kaya biglang lumabas yung kay Remulla na yan para i-cover up ang pangyayari kung ano talaga ang tunay na sitwasyon ngayon ni Sergeant Gutesa na nasa kanya po talaga ang tunay na alas. Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Gutesa. Kasi ang hirap naman, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Ang kwento kasi dyan, Wilson, si Sergeant Gutesa, Yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. Ah, So lumapit Sergeant Gutesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, Sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako Nagulat ako kasi nga, 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang delivery. wow. So nagkikwentuhan kami, dinala ko siya a week after ata, or a week and a half, kay Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. Yes. So sila nag-usap. Ang usapan pa namin ni Sergeant Gutesa, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng kung ano yung nalalaman nila. Kasi sabi nga nila, sir, nagulat kami, ito palang mga perang to, galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo, sabi niya, nabaha yung pamilya. So may mga ganun tong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun? Mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niya pala, sorry, ito yung kwentuhan namin. Umalis kasi si Marcoleta. Nagko-coffee kami. Sabi niya, sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Sabi ko, well, titirahin ka, gigibain ka. Sabi niya, sir, wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Sabi niya, wala, sir. Sabi niya, mga anak mo, sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano pa, sir, anong tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya, katulad kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan, sir. Basta yung sa bayan lang. So, alam mo, iniisip ko yun, all of a sudden, para bang pinapaligiran yung pamilya niya, kahit lalabas later on yun kasi yung reports na yun, dumarating sa akin. At kung mailabas yung pamilya at kasama magsasalita tungkol dyan. Kaya yung 18 Marines, nung bago lumabas, hindi ako babagin sa affidavit na ginawa nila, pero bago lumabas, kahit papano, inayos namin. Inasikaso namin. Pinagpektahan nyo. Alam nyo, eto Wilson sabi ng 18 Marines, Oo. pinupuntahan sila sa bahay. Anong 18? Hindi miss kasi ang ginawa nila, magagaling na yung, dahil sa nangyari, nakatago na, pero let's say, Yes. pupuntahan yung bahay ng tatay,
Pupuntahan yung bahay ng... May mga ganyan. And the 18 Marines, pag tinanong ninyo, magsasalita at malalaman ninyo kung sino ang kinakasangkapan, kung anong armadong serbisyo ang ginagamit para sa pananakot. Huwag na manggaling sa akin. Sa kanila lang manggaling. Thank you. Wow. Sir, moving past Gutesa and 18 Marines, Malacanang has confirmed that fugitive ex-Congressman Saldico is currently seeking asylum in France. What is your advice to Mr. Go? Will you advise to let him stay there for the meantime, or will you advise him to come home and, in a way, help form the charges that would implicate those? Nag-usap kami ni Saldico, Wow. month and a half ago. Kailan ba yung impeachment? Nung nag-file kami. Noong mga panahon na yon, bago mag-file, nag-usap kami ni Saldico. And to be honest, takot siya. Sabi niya, Idol, pasensya ka na. Takot ako para sa aking pamilya, para sa aking buhay. Exact statement ni Saldico. At a proper time, no, this will all come out kung ano mga sinasabi niya. Ang akin lang, kung ano man ang desisyon ni Saldico, kung magkakaroon siya ng asylum sa Spain, kung mag-asylum siya sa France, kung ano man ang Portugal, kung ano man ang desisyon niya, nasa sa kanya yon. Importante siyempre, at hindi ko naman mapapanghimasukan, yung desisyon niya para sa kanyang pamilya. Pero ang hiling ko naman kay Saldico, kahit papano, gumawa na ng mga opisyal, apostille affidavit. Oo, yes. kasi, Magkwento. oo, kasi alam niyo ho, nung nag-file ng certiorari sa Supreme Court, nag-file si Saldico ng isang document sa Supreme Court ng certiorari na nakuha niya at nag-utos sa Supreme Court ng Sweden. So he did that and officially filed in the Supreme Court of the Republic of the Philippines. So meaning to say, Saldico can very well submit an official document Ito wala siya. kahit na wala siya. Kung takot siya para sa kanyang ebidensya pamilya, niya. yes, he can submit because he already did that. Nasa Supreme Court yan, may precedents na rin yan, at meron naman talagang agreements tayo, convention on that, na pwede kang gumawa ng opisyal na dokumento, affidavit, nang hindi mo kailangan umuwi dito sa Pilipinas. Kung ang Zoom kasi, kung papayagan siya, although dito, as part of evidence, digital pa rin to, Zoom itong ginamit niya from digital media, from his Facebook account. Amazing, amazing ha. Yes, may tanong. Sir, may timeline na po ba tayo That is- ipang-file yung case sa Sandigan Bayan? Kailan daw The Ombudsman. Kung may aware lang kayo, sir. aware ba kayo ng timeline? Ng last time po kasi na nagpa-press con po si Ombudsman Remulla, sabi niya, May daw. So possible baka mas mapaaga pa. So may idea po ba kayo? Yes, narinig ko yung press con niya na May. And ako naman, nakamonitor lang. I do not want to, up to the ombudsman kung anong gagawin nila, no? Kung papalakasin pa nila to, kung paano yung mga iba pang kaso. Pero yan, May din. And then, of course, on May 4, opening na ng Congress and May 4, Senate. yes. Diba? So, Wilson, inintay din natin Yes. yung Blue Ribbon Committee. Yes. Diba? If the Blue Ribbon Committee will accept the 18 Marines and will accept the Zoom testimony of Saldico, and if the Blue Ribbon Committee will also call on the different units of the government, the armed services, to make sure that Gutesa will be brought, hindi pa safe eh, kasi kailangan muna natin siyang ma-locate and to provide them protection. At kung sakali man, pati yung 18 Marines, diba hindi na namin kailangan magtago-tago. Bigyan ng proteksyon ng gobyerno, alalayan ng gobyerno, para naman makatulong palalo dito sa kaso ng ombudsman na nais nilang i-file kay Speaker Martin and kay Saldico. Galing. Hindi kaya yung, sa aking opinion, yung nangyari na yan, biglang pag lakas ng loob ni Remulla na gumawa ng mismo na siya mismo ang ngayon, gamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Hindi kaya ito isang manipulado ng sacrificial lamb na hanggang kay speaker lang ang investigasyon at hindi na talaga lumantag ang tunay na master. Kung advance na ganito na lang gawin natin. Imbestigahan natin yan, sacrificial lang natin ang kamag-anak ko para hanggang dyan lang, huwag na kumabot sa pinaka-mastermind na ang gusto ng taong bayan ay yung talagang mastermind na gumawa ng pangunguragot na nagpahirap sa ating bansa ang nailabas. Sino ba ang tingin mong mastermind? Alam na lang lahat yan, kung tutusin eh. Alam na lang lahat. September 13. September 13. Yun lang. September 13. Password. Okay. September 13. Galing ha? Well, ha?
dapat ako sana magsasalita ng Master Mike. Gusto ko manggaling sa'yo, ginawa mong code eh. Mas magaling ka sa akin. Tama. Abusado sila eh, masyado sila. Totoo. Hindi wala silang batas na nire-respeto. Bend the law sila. So kahapon, no, ako ganyan. 2 kaso dumating sa akin. 2 kaso. Oo. Last week, mayroon pa. Yung isang dumating sa akin na summons Wow. is yung kay former Senator Trillanes and then yung kay, yun nga, kay former Secretary Anyo. Wow. Wow. Isa pa yan, si Trillian. Baka mamaya, Wilson, madamay itong pandisan mo. Oh, yeah. non-partisan ko yan. Always. Nakakatawa kasi gusto namin talaga ang katotohanan. Saka people like Secretary Mike Defensor, maganda yung ginagawa niyo, linalabas yung mga tanong na tinatanong ng buong bayan. O buong bansa yung tinatanong eh. Kaya hanga din mga tao sa ginagawa niyo para kayong Blue Ribbon Committee. Para kayong ano. Ay, may tanong dito. Yes? Secretary Professor, kung hindi naman, pwedeng tanongin ka namin sa update ng probe ng NBI. Sabi ng Yes? Again, ako nga kasi, if I Oo nga. be the one, okay ako eh. But the lawyer of my wife, ayaw nilang mag-comment. And ang sabi nila, they already issued a statement on that. But sir, you've mentioned was isang interview that night. I think that was Friday night. Correct. Pilan. Sir, can you please explain why do you think this has been politicized on your end, given the fact that what the NBI claims are alleged crimes of human trafficking and meron daw po sila ng mga droga sa loob ng establishment. Well, can you please explain why this has been politicized? Again, tama ka, nung Friday, nagpa-interview ako. Ako ha, and I have no, wala akong planong huminto na magsalita tungkol dyan. Except Friday night, after that, nag-usap kami mga lawyers. And their advice to me was, number 1, di na nga naman ako may kaso. And for me not to speak on it and let them handle the case. So, kung gusto niyo mag-refer dun sa interview ko on last Friday, you're very welcome to look into that. At meron din hoong statement, official statement na nilabas yung wife ko in that particular case. Pero as of now, na papasok na ho sila sa inquest, they requested me not to speak on the matter. Parang na sinabi ng NBI, sir, na may plano din daw investigahan ang Cliff Point Square. Maybe no, kung ikaw po, may share na po ba doon sa Cliff Point? And if to an extent, kasi... Factual. Cliff Point, maraming investors. Kami ang isa sa investors. Andyan din yung office ko. Again, ang problema, nasa name ng asawa ko eh. Hindi na naman ako yung... Alam mo, ginawa ng asawa ko, lahat ng mga ari-arihan, pati yung kotse, pati lahat, nilagay niya sa pangalan niya. Iniisip niya siguro, Wilson, pag nag-away kami, naligurado. Oo. Pati bank account eh. Diba? Oo. So, Kaya mabait kayo. Mabait kayo ang asawa. gayon nga, nung nangyari yung NBI, di ba nakita yung sasakyan? Di ba? And then it was against kanya, sa pangalan niya. Ayun. But the NBI, Attorney Matibag has noted that balak niya po imbestigahan yung ownership ng Cliff Point. Walang problema. Walang problema. Lahat ng yan pwede niyang imbisigat. Sabi ko nga, lahat nasa pangalan ng asawa ko. Magaling eh. Magaling misis. Magaling eh. So, wala akong magawa doon sa... Well, makikita naman nila. Maraming investors doon. Without commenting doon sa NBI case per se, nakikita mo pa rin ba na talagang ikaw ang target nito? For you to shut up. Kaya nga yung opening statement ko is about mga political relationships eh. Diba? And the dynamics of politics. I have been in cabinet for 9 years. Ilang kudita kami? 6? Oo nga. Tama? Yung Oo nga, daming kudeta. Nandun pala kayo, no? Ilang Andun kudita kayo. kami? 6? So, si Trillanes doon nagkudeta, nasa cabinet kayo. Yes. Wow. Si Trillanes and sila James Layo, mga Magdalo, kung mga 3 beses nadalaw ko sa Wow. kulungan. Alaga? Oo. Si Erap, halos linggo-linggo. Dinadalaw ko sa kulungan. Kasi kuminsan may requirement si Erap. Kuminsan Na nag-arrange sa ospital. yes. Ako naka-interview sa kanya sa Philippine Star. Tatlong oras. Okay. One page. Yun o. So, nung una pa lang na yun, kasi dapat ko siyang ikulong sa Laguna. If you recall. Tapos, sabi, hindi naman. Dapat, tapos, sikli din naman si Presidente Estrada noon. Ako yung nandun. So ang sinabi niyo kanina, dapat sa politika, wag personal na pamilya sinasama. Parang personal, Kasi ano yun, di ba, Wilson? tradisyon ng Pilipinas, walang personalan. Umiikot eh. Oo, Di ba? ang At that mundo. time, Yes. si Boying was at that time Assistant Secretary or USEC. Ni GMA. Ni Erap. Ni Erap. Oo. Tama. So, nung kami nung nasa cabinet, wala naman kaming targetan Yes. Asa na yung mga negosyo nila Boying? Ano ba tong ganito nila Boying?
nung nagsama na kami sa Kongreso, Yes. and then magkaibigan naman kami. Ngayon, siya naman yung nakapoder, Yes, di ba? yes, And marami ho akong kaibigan sa kabinete to be factual about it. Yes. Pero never kaming ganyan na mag-iipitan. Kasi alam namin there will come a time, not because of convenience. Yes, yes. Not because of convenience, but because kung politika ang pinagawain nyo, kung pulisya ang pinagawain nyo, kung problema ang pinagawain nyo, Hindi personal lang. Hindi personal. Diyan kayo Pilain niya na. Trabaho lang, hindi personal. Yan. May isang movie. Depensa lang. Di ba pwede kasi kung ako na naniniwala ninyo ay legal. Walang corruption o walang kung ano man. At nananahimik na negosyante ang misis nyo. Hindi ba pwedeng pag ito na-justify na wala namang anomalya, hindi naman involvement sa corruption or what, na katulad ng ginagawang paggigipit ng ating pamahalaan ngayon, hindi ba pwede ito sila kasuhan din? Dahil ito ay kinakalagkan ang respetahin yung negosyo sa isang pagbibintang katulad ng human trafficking, parang imposible. Yung droga, parang imposible. Eh, kayo nga po, galit na galit sa droga. Bakit magkaroon ng droga dun sa mismong family business nyo? Pwede naman siguro natin bilang sabihin kayo magaling na politician at may nalalaman sa batas at palaban para sa katotohanan. Pwede naman siguro natin kasama rin kami na lalaban para itimanda sila ng gano'n na nga, ng paninira sa inyong negosyo. Darating ho tayo sa sitwasyon na yun, hindi po sa akin yun. Yung po yung mga galing sa aming pamilya. Ang aming particular na negosyo lang doon ay yung building. You know, ang investment natin. Landlord kayo. Yes, landlord. And yun, may 7-Eleven doon, Yes. may restaurant, may isang bar, so iba-iba ho yun. So, tingnan ho natin. No, Walang again, kinalaman yung kayo. Walang kinalaman eh. Ano man yung mga sinasabi nila. basta ho kami yung building. Yun ang, kumbaga, Otherwise, kung wala kang kinalaman, Yes. you have to cooperate. Para lalong, yes. diba, dapat matuwa kayo na kayo landlord. Yes. We'll be cooperating with the Yes. government para, tama ba? Yes. So, you know yung sabi ko nga, di pala ako pwede magsalita. Sorry. Di ba? Muntik na ako magpasalita. Baka ngayon. Pero hindi, i-refer ninyo yung interview ko nung Friday. Kasi after that interview, nung lawyers Because nung Friday, birthday nung anak ko. So, andun ako Kung hindi pwede, hindi ka magsalita kasi ang involved family members mo. because of the legal case. Okay. Baka Not because I'm, Baka pagalitan kayo ni Mrs. Tim. no, alam nyo, lawyer's advice. Sa katotohanan, kung ako lang, hindi ako takot na magsalita sa bagay niyan at hindi nila ako pwedeng pigilan. Kundi yung sinabi lang, nagkataon Yes. hindi ko kaso. Kung kaso ko to, walang problema. So maganda sinabi niyo kanina na sana sa politika ng Pilipinas, politika lang, policies lang, hindi sana personalan ang away. Very, very well said yan. Kwento ko sa iyo. Yes, pakikwento. Yes. Nung nakakulong si Erap, Yes, kinausap niya ako. Sabi niya, Mr. Secretary, sabi ko, yes, Mr. President. yes. Sabi niya, baka pwede namang ayusin na. Lilipat na ako ng Tanay. Sabi ko, sir. Tanay. Tanay. Oo. Sabi ko, sir, ang layo ng Tanay. Probinsya. Sabi ko, at least dito accessible kayo. Sabi niya, hindi. Saan ba yan? Nung nagkukwento kayo? Sa veterans. Veterans. Nakakulong siya sa veterans. Yes. Sabi niya, hindi, sabi niya, ayoko na dito kasi, alam mo, daming lumalapit. Kung minsan problema, hirap na nga ako, nakakulong ako. Yes. Pati yung problema pa ng iba, pinaparating pa sa akin. So sabi ko, Mr. President, Para lumayo siya. para namang may security na rin kayo at hindi kayo kalayuan. Oo. Bakit hindi tayo lumipat sa Polk Street? Sa San Juan? Sa house arrest. Sa bahay niya. Oo, good idea. Oo. Sabi sa akin ni Erap, naku, hindi pwede. Magiging wife arrest yan. May schedule ako ng dalaw, maiiwan lang ako sa isa. Hindi oo. pwedeng pumasok yung isa. Okay. Isip ko na agad yan. Yes, oo. So, ang ginawa ko, inayos namin yun, Ay, grabe. for his comfort, lahat. Yes. For freedom niya. Yes, nilipat namin siya sa Tanay. Okay. Ano reaction ni President Arroyo ng tawa siya? Bakit siya open-minded? Bakit si President Gloria Arroyo open-minded na gawin sa ganyan? Because gawin I think naintindihan na rin naintindihan naman ni GMA from the start Na politika lang yan. may kaso ka Personal. na, huwag ka naman pahirapan. Hindi personal to. Yes, and to give you defer to you, give you the proper respect as a former president. Nung sinabi niya yan kay GMA, hindi siya tumanggi, umuo agad. Yes. Wow. Oh. Okay. Wow.
Nung, Interesting. Interesting. nung nandun na ngayon sa Tanay, dinala ko si Erap. Oo. Masaya, May masaya. museum. Oo, narinig ko. May museum. Wow. This was for the absolute pardon. Ha? Oo. Nag-aaway pa rin yung dalawa. Alam mo yung dalawa naman nag-aaway, pero hindi naman talaga mainit. Sinong dalawa? Si Presidente GMA at si Erap. May away pa sila noon. May mga konti. Magagalit si GMA, magtatampo si Erap. Kaya, pagpunta ko dun sa museum, nakita ko. Sabi niya, tingnan mo to. Sabi niya, museum ko to. Pag namatay ako, makikita pa rin ng tao to. Parang ano siya? Andun si FPJ, may mga picture sila, lahat. Magandang museum niya dun sa Tanay. Wow. Nakakita ko ngayon, sa taas, litrato ng mga former presidents. Lahat? Lahat. Lahat. Wala. Ako lahat. Oo. So sabi ko, Mr. President, baka pwede, schedule ko na lang si GMA. Kayo ng dalawang mag-usap. Wow. Sabi niya, sige, sabi niya. Sa Tanay? Sa Tanay. Sabi niya, bigyan mo ako ng mga 2 weeks. Nakakulong nga. Sabi, bigyan mo ako ng 2 weeks. Para naman maayos ko. Sabi ko, sir, bakit kailangan mo pang 2 weeks? Nandito ka lang naman. Oo. Sabi niya, hindi. Isasabit ko yung picture ni GMA dyan. Kasi yung former president, wala si GMA. Siya nang wala. Tinanong ko, sir, bakit wala yung picture ni GMA dyan? Hindi naman siya legitimate president. Sabi niya. Pero that was the dynamics between ERAP and GMA. Nung nakakulong naman si GMA, sino unang nagsalita na bigyan ng comfort at huwag pahirapan si GMA? Former President ERAP Estrada. Sino ang mga unang dumalaw kay GMA? Former President ERAP Estrada. So yan yung dynamics ng politika. Hindi ko alam yan, ha? Yes. Pumunta siya doon. Wow. And he signed up a letter saying, huwag pahirapan si GMA and give to her the proper respect as former president. Ha? Ang galing. Sina. Wow. So parang, yung kinikwento niya ngayon, parang yung nangyayari sa Amerika. Yung away ni Trump sa ni Biden, napaka-personal. Nakita mo sa White House, yung mga nakadikit tungkol kay Biden, insulto talaga, nakakatawa. Kaya dapat, ang leksyon na sinabi ni Secretary Mike Defensor ngayon, na sana maging civilized tayo sa politika sa Pilipinas. Na ang politika talaga, away politika, hindi personal. Ang galing. Kasi ano yung movie na sikat, may sinabing ganyan, na trabaho lang to, hindi personal. May ganyan sa pelikula. Siya ba yung nagsabi? Siya ba nagsabi doon na... Ganyan ba yun? Wow. Wow. Pinatay niya, grabe naman. Grabe. Sinong inspirasyon niyo, isang huling tanong, Secretary Defensor, sinong inspirasyon niyo sa politika? Ba't kayo energetic, maraming energy for politics? Sinong mga leaders na inspirasyon nyo? In the past or buhay pa? Or Yung doon sa mga kasaysayan natin, yung mga bayani, ako, hindi pa sikat yung pelikulang Artikulo 1 ni General Antonio Luna. Gustong-gusto ko na siya. si General Luna? Si General Antonio Luna. Bata pa lang, gustong-gusto ko na si General Antonio Luna. Ang isang classic sa akin na kwento sa kasaysayan natin, yung kay Jose Abad Santos. Yes. Kasi Chief Justice. Nung lumibad na sila Quezon, na iwan si Chief Justice, siya yung naging head of state. Yes. Tapos sabi ng mga Hapon, bumaliktad ka na, sumama ka sa amin. Mag-collaborate. Oo, mag-collaborate. Hindi siya pumayag. Yes. So, kinausap niya yung anak niya. Sabi niya sa anak niya, maging matibay ka, Huwag umiyak. magpakatatag ka, huwag kang umiyak. Tapos binaril siya. Oo nga. In the presence of his son. Of course, in the modern times, Yes. Joker Arroyo will always be Ah. an idol. My tita, no? Yung Yes. aking tiya, si Senator Miriam Defensor Santiago will always be an idol. Yes. In current history, yung the likes of the leadership of Magsaysay, of Yes. Duterte, ito talaga yung mga pangmasa eh. And then the stable leadership, stable for the economy, stable for yung privatization and to ease the business. Andyan si Ramos and si GMA. Because I've served with GMA. And, Kamusta as a boss si GMA? Kamusta siya as presidente? alam mo si Presidente, unang upo namin, the first 2 weeks, umupo kami para pag-usapan ang medium-term development plan. Yes. Magmula umaga hanggang gabi, pinag-uusapan namin kung ano ang mapa. So I'll give you an example. Dahil ako noon Secretary of Housing, sabi niya, dapat ang housing parang Singapore. Yes. Di ba? Yung housing ng Singapore, Lee Kuan Yew public didn't housing. have the money, walang economy. They said, let's fix housing so that we can pump prime the economy.
So ang una niya naming ginawa was, alam niyo ba at that time, when GMA took over, Yes. ang signature na kailangan mo para makapagtayo ng subdivision, 120 signatures. 120 isang subdivision Isang housing. subdivision. Grabe. So within, 120 lagay yun sa kagulo. so Grabe. minimize namin to about initially 21 at naapaabot namin sa aking pagkakaalam mga 8. Wow. Kasi bakit mangyari, Wilson? Kunyari, Yes, yes. magsicertify ka sa Philippine Coconut Authority na hindi siya coconut land. Yes. Pupunta ka sa SRA na hindi siya sugar land. Pupunta ka sa NIA Ah, na lahat hindi siya... yan? Lahat yan eh. Grabe. So ang sabi ni ma'am, hindi, punta ka sa DA. Isa na lang. Isa lang. Ano ninyo, so ito yung mga proseso na nagpabagal. So sa akin yun lang. Can you say na she was one of the best presidents natin? Yes. Yes. Ayos, and economy. Si GMA, at that time, no? Yes. Ang isang naging, siguro, talagang pumasok din siya sa isang panahon na may laban. Yes. And very, si ma'am, pagka nagagalit siya kasi, pagka, sa trabaho, na sa tao, Oo. na yun ang pinapakita, di naman nagagalit. Pero hindi, if you look at all, yung upwards na parating trabaho yun. Is he hardworking? Workaholic daw. Workaholic. Totoo yan? Yung mga media na nandito, lalo tigit ng mga panahon ni Ramos hanggang kay GMA, sinasabi nila, mas grabe na si Ramos. Yes. Mas grabe pa si GMA. Narinig ko. Mas grabe pa. Workaholic. Non-stop. Wow. Thank you May very isa pa akong kwento, last kwento. Yes, kwento mo. Yes. So nakita ni Ace Barbers sa Japan, ang Yes. schedule ni GMA, 15. 15. Schedules in Japan. Minuto talagang parang Pati nalalata. kami daw. After dinner, may meeting pa May daw. meeting pa Sa rin. state visit. So makikita mo yung listahan 15. Wow. Sabi ni Ace Barbers, 15. tanong mo naman kay GMA kung ano yung iniinom niyang gamot. Why is she, Ano daw? Ano secret? why Bakit is she so energetic? Tulog daw mga tao sa aeroplano. Sulat. Ano daw? Oh. Anong secret niya sa energy? So, lumapit ako. Yes. Sabi ko si Ace Barbers, sabi ko, Madam President, Yes. Ace Barbers is asking what Energy drink or supplement secret? are you Yes. drinking? Ano daw? Because you're very strong, ma'am, and you're Yes. very energetic. Yes. Sabi ni GMA, I take menopausal pills. Walang biro. Ay, hindi pwede sabi ka sa ko, lalaki. Ace. Sabi ko, Ace, Pag babae lang. menopausal pills. Grabe. Totoo. Serious or joke? Serious. Talaga? Ay, si Ace Barbers witness ko. We were together when I asked that question. Grabe. May professor ka siya sa economics. Napakagaling. Napakagaling. Once again, thank you very much. We'd like Mike Defensor to give a closing statement to summarize your thoughts today. Anong appeal nyo to the government, to the public, to the media? Number one, ito hong complaint affidavit which I presented today. Again, I commend the Office of the Ombudsman, particularly Ombudsman Bayong Rimulya, for pursuing this case. Pangalawa, pagbibigay halaga sa salita ni Sergeant Cotesa at sa 18 Marines na naging isang matibay na sangkap dito sa kaso nila. Nagpapatunay lamang na nung ipresenta namin ang mga sundalo, nagsasabi sila ng totoo. Nagsasabi sila ng nakawan. At ito yung ebidensya na dati pa namin tinutulak na dapat nating sundan. Pangalawa, yung pong kay Sergeant Cotesa. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung nasaan siya, and I hope sa tulong po ninyo ay mapaabot kay Ombudsman Rimulya na kung maaari naman, sagipin, kung kailangan sagipin si Sergeant Cotesa at bigyan ng proteksyon hindi lamang siya at ang kanyang pamilya. At syempre, dagdag na rin po doon yung 18 Marines. Nagtatago pa rin po sila hanggang ngayon. Kami po ay nagtutulungan pa rin hanggang ngayon. Huwag naman po sanang magpatuloy pa ito. Nagtatago sila under your group, yung 18. Under our group, tama ho, yun po is the correct term. Mga nagtutulungan-tulungan po kami. Aha. May nagbibigay ng bigas, may Safe nagbibigay ng, safe naman po, may nagbibigay ng pagkain, umaalalay po sa kanila. Hindi sila under arrest. Hindi po. Pero may mga, later on, pag Yes. lumabas po, siguro baka pwedeng i-guess mo din sila dito. Yes. Welcome. Magsalita rin sila dito. Welcome dito. Magsasalita po yung 18 Marines. Yun lang naman po yung apila ko. In the Grabe, end, ang atin pong tutok lang naman is yung nangyaring korupsyon. Yes, Yung yes. nangyaring nakawan. Makulong yung mga nangurakot at maibalik naman yung pera ng bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you much. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang